January 2022, isang CCTV footage ang nakuhanan ang isang lalaking pumasok sa isang healthcare clinic na pag-aari ni John Tokuhara sa Waipahu, Hawaii. Nakasalamin, naka-face mask, nakasuot ito ng sombrero at may bitbig na tila bag sa kaliwang kamay. Halos 1 minuto lang ang lumipas, lumabas ito ng klinik. Kinabukasan, natagpuan si John Tokuhara, 47 years old, sa loob ng kanyang klinik na wala ng buhay. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari niyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinopost ko linggo-linggo. Ang 47 years old na si John Tokuhara ay nagmamay-ari ng isang healthcare clinic na halos 20 years nang nag-ooperate sa Waipahu. Lumaki kasama ang kanyang inang si Lily, nakababatang kapatid at mga pamangkin. Sa ganda ng mga beaches sa Hawaii, hindi na nagugulat ang mga nakakakilala kay John kapag nakikita nila ito na nag-fishing, surfing at paddleboarding dahil ito ay ilan lamang sa kanyang mga hobbies kapag wala siya sa klinik. Pagkatapos kumuha ng master's degree sa Chinese medicine at acupuncture, nagdesisyon siya na magbukas ng sariling klinik sa Waipahu. Lisensyadong acupuncturist at isa ding life coach ang binata na halos kinagigiliwan ng lahat sa kanilang lugar. Acupuncture ang main treatment na ginagawa niya sa kanyang mga pasyente at naniniwala din siya sa natural healing ng katawan kung saan pinopromote niya ang pagbabalanse ng mental at emotional health. Madaling lapitan at hingian ng tulong kung kaya't nang magkaroon ng miscarriage ang mag-asawang Eric at Joyce Thompson, sinubukan nila ang holistic healing ni John Tokuhara. Ang high school sweethearts na sina Eric at Joyce ay humigit 1 dekada ng magkarelasyon nang sila ay magpakasal noong January 2017. Masipag at dedicated na asawa at ama si Eric. Mayroon siyang sariling business kung saan gumagawa sila ng mga bathtubs para sa mga seniors na may special needs. Maayos naman daw ang relasyon ng dalawa nung una hanggang sa dumating ang isang pagsubok. Ilang taon na ring sinusubukan ng mag-asawa na magkaroon ng sariling anak, kaya't ikinatuwa nila nang malamang buntis si Joyce. Hindi nagtagal ang kasiyahan ng mag-asawa dahil nakunan si Joyce. Malaki naging epekto ng pangyayari sa kanya na sa huli nadamay din ang kanilang relasyon. Taong 2019, isang kaibigan ang nagrekomenda kina Eric at Joyce na subukan ang infertility treatment ni John. Bumisita ang mag-asawa sa klinik para subukan ang treatment ng acupuncturist. Nagpatulong din si Eric kay John para naman sa kanyang carpal tunnel. Ilang beses pang nagpunta ang mag-asawang Thompson sa klinik hanggang mabuntis si Joyce sa pangalawang pagkakataon at ipinanganak ang isang magandang batang babae na hindi nilabas ang pangalan. Hindi nakitaan ng anumang problema ang mag-asawa dahil na rin sa masasayang mga pictures sa mga events at holidays na magkakasama sila. January 13, 2022, bandang 8:00 ng umaga na magdesisyon si Lily na i-check ang kanyang anak sa kanyang klinik. Gabi ng January 12 na magsabi si John na dadaan ito sa kanyang bahay para kunin ang niluto niyang pagkain. Nagsimula siyang mag-alala nang hindi nagpakita at hindi na rin niya makontak ang anak pagkatapos ng huli nilang text bandang 6:00 ng gabi. Pagdating niya sa klinik ni John, napansin niya agad na nakabalandra ang puting truck nito sa harap ng pintuan. Dumaan siya sa likod ng opisina na ikinagulat niya din dahil hindi ito nakakandado. Pagpasok niya, tumambad ang wala ng buhay na katawan ng kanyang anak na nakahandusay sa kanyang opisina. Sa kabila ng pagsusumikap na maisalba ang buhay ng doktor, huli na ang lahat para sa kanya. Sa pagresponde ng kapulisan, ilang basyo ng bala ang natagpuan sa likod ng ref at lamesa ni John. Halos hindi na rin makilala ang mukha ng binata dahil tinarget ito ng salarin. Maliit ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo dahil natagpuan ang mahigit $4,000 na hindi ginalaw ng sospek. Ayon sa investigasyon, maaring personal ang motibo sa pagpaslang dahil na rin sa tindi ng tama at sa paniniguro na hindi na mabubuhay pa ang biktima. 4 na beses na pinaputukan ng malapitan si John sa mukha na nagpapakita lamang na kakilala niya ang salarin.
Nahirapan ang otoridad na alamin ang pagkakakilanlan ng sospek dahil na rin sa walang maisip na kaaway ang acupuncturist. Halos lahat ng nakakakilala dito ay puro positibo at masasayang experiences ang ikinukwento. Nagsimula silang mangalap ng mga CCTV footages sa paligid ng klinik ni John para sa anumang lead na makatutulong sa kaso. Isang footage di umano ng isang puting sasakyan ang nakita malapit sa klinik ng biktima. Ilang araw pa ang lumipas bago nila na-track kung sino ang may-ari at maaaring may motibo sa nangyari sa biktima. Nakuhaan din ang isang lalaking nakasombrero, naka-face mask at may bitbit na shopping bag. Pumasok ito sa loob ng klinik ni John na tumagal lamang ng 48 seconds. Maliban sa lalaking nakuhaan na lumabas din agad sa pinangyarihan, wala nang iba pang nakitang lumabas mula sa klinik. Kinuwestiyon ang 34 years old na si Eric Thompson dahil mayroon siyang pag-aaring puting sasakyan na kapareho ng nakuhanan sa CCTV. Siya lang din ang walang maibigay na konkretong alibay nang mangyari ang insidente kung kaya't naglabas ng search warrant para mahalughog ang kanyang bahay. February 1, nakumpiska ang ilang dosenang baril na pag-aari ni Eric. Kasama dito ang 2 pang hindi nakarehistro. Hindi agad na-establish ang maaaring motibo ni Eric hanggang sa ma-retrieve ang laman ng cellphone ni John. Daang-daang palitan ng messages ni Joyce at John ang nakuha sa cellphone ng biktima. Lumalabas na may relasyon ang dating pasyente sa doktor kung kaya't tinitignang motibo ang love triangle. Inaresto si Eric Thompson noong February 14 para sa kasong second-degree murder at using firearms to commit a felony. Sa kabila ng pag-request ng prosekusyon na manatili sa loob ng kulungan ng sospek, pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Thompson ng $1 million. Sa patuloy na investigasyon, lumalabas na May 2021 pa nang madiskubre ni Eric na niloloko siya ng asawa. Nabasa niya ang mga messages ng dalawa at nakita niya din ang palitan ng mga pictures at videos ng mga ito sa Instagram. Malinaw na niloloko siya ni Joyce dahil na rin sa mga sweet messages at palitan ng mga sensitibong pictures at videos ng kanyang kaluguyo. Sa pagharap sa paglilitis ni Eric, ikinuwento niya kung paano niya nahuli ang pangangabit ng kanyang asawa. Inamin niya na galit ang una niyang naramdaman nang malaman niya ito, lalo na tinulungan sila ni John na magkaanak. Minsan pa daw nakuhanan ng kanilang CCTV ang pag-alis ni Joyce ng kanilang bahay bandang 1:00 ng madaling araw habang out of town siya para sa trabaho. Isa ito sa nagbigay ng hinala sa kanya sa kung anong ginagawa ng kanyang asawa. Kinumpronta niya si Joyce at hindi na nito itinanggi ang relasyon nila ng dating doktor. Pinaamin ni Eric ang asawa sa kanyang mga magulang sa panlolokong ginawa at inutusang tapusin ang relasyon kay John. Ayon sa report, July 23, 2021 ang huling pag-uusap ng magkalaguyo sa social media. Lumalabas din na mas mukhang committed daw ang biktima sa relasyon nila ni Joyce. Sa palitan ng messages ng dalawa, sinabi ni Joyce na hindi niya kayang iwan ang asawa pero makikipagkita pa rin ito sa kalaguyo. Tumagal lang daw ng ilang buwan ang relasyon ni Joyce at John dahil nabuking ni Eric ang asawa. Minessage ni Joyce si John para sabihin na nahuli na sila ni Eric at kailangan nang tapusin ang kanilang relasyon. 4 na beses pa daw nahuli ni Eric ang asawa bago ang huling messages ng dalawa noong July. Matatandaan na may nakuha ang lalaking nakasuot ng sombrero ang pumasok sa klinik ng biktima nang mangyari ang insidente. Na-retrieve ang sombrero na mukhang sinubukang i-dispatch siya ng sospek. Sa mga test na ginawa, nakuha di umano ang DNA ni Eric sa sombrero, ngunit pinabulaanan nito ng defense. Sinabi din nila na hindi maayos ang naging pag-handle ng kapulisan sa mga ebidensyang nakalap. Nagpresenta din ng iba pang testigo ang defense para sirain ang pagkatao ng biktima. Ayon dito, mukhang ugali na ni John ang makipagrelasyon sa mga may asawa. 2 testigo ang iniharap nila na ikinuwento din kung paanong nasira ang kanilang relasyon dahil sa biktima na nagdulot ng diborsyo. Na-ruled out ang mga ito as person of interest dahil na rin sa konkretong alibay nila nang mangyari ang insidente.
said kind of like good riddance. He could have her, and I wanted to just focus on my kid's life and myself. So I mean, I understand why. I think it's ridiculous, but I understand why. Yes. Well, how do you feel about it? I mean, it's not cool because literally I have nothing to do with this. Dagdag pa ng kampo ni Eric, walang matibay na ebidensya na magpapatunay na nasa klinik siya ng biktima nang mangyari ang insidente. Ang malabong kuha ng kanyang truck ay hindi daw sapat na ebidensya, lalo na't wala daw toolbox sa likod ng sasakyan. Tinanggi rin ng defense na si Thompson ang nakuhaan sa CCTV footage na pumasok sa klinik dahil magkaiba ang tindig at lakad ng dalawa. Question din ng defense ang pagbura sa phone data ng biktima ng gabing nangyari ang insidente. May isang person of interest din daw ang hindi inimbestigahan ng otoridad. Ayon sa kanila, maliban kay Joyce, may isa pang babaeng kinakalantari ang biktima kung saan nakuha din ang palitan nila ng mga sensitibong messages. Ang sinasabing babae ay may kapatid na lalaki na isang speedy officer daw at kaibigan din ng biktima. Isa pa sa anggulo na sinasabi ng defense na dapat inimbestiga ng otoridad ay ang pagiging sugarol di umano ng biktima, lalo na't maaring ang $4,000 na nakuha sa kanyang opisina ay maaring mula sa kanyang pagsusugal. Hindi man natagpuan ang armas na ginamit sa pagligpit sa dating kabit ni Joyce, naninindigan naman ng mga investigador na ang mga physical evidences kasama ang digital evidences ay nagtuturo sa iisang sospek. Prinisenta ng prosecution ang footage mula sa kapitbahay ni Thompson kung saan makikita ang pag-alis ng sospek sa kanilang bahay 5:20 ng hapon noong January 12. Tumutugma ito sa nakuha ang lalaki na pumasok sa klinik ni John bandang alas 7 ng gabi nang siya ay paslangin. Nakita din ang pagbalik ni Thompson pagkalipas ng 1.5 oras na sinasabing akma sa distansya ng klinik ng biktima. Dito rin nakuhaan ang animoy may sinusunog sa loob ng property ng mga Thompson na tumagal lang ng 5 minuto. Sa teorya ng kapulisan, maaring sinunog agad ng sospek ang iba pang ebidensyang magdidiin sa kanya. Depensa ni Eric, ginagamit niya ang baldeng lata kapag may project siyang gagawin at kailangang tunawin o painitan ang mga materyales. Pagkagaling daw niya sa Waimanalo Convenience Center, nagpunta siya sa isang grocery store kung kaya't imposible na nasa Waipahu siya. Maliban sa mga CCTV footages na prinisenta ng prosekusyon laban kay Eric, pinatunayan din nila na ang mga alibay ni Eric ay puro kasinungalingan. Ayon sa suspect, nagpunta siya sa Waimanalo Convenience Center para magtapon ng mga bricks nang mangyari ang pagpaslang. Napatunayan na ito ay kasinungalingan dahil napag-alaman na hindi tumatanggap ng bricks ang naturang center at hindi rin daw nakita ng naka-duting security guard ang suspect. Wala ring nakalagay na bricks o mga construction material sa kanyang truck nang nahagip ito ng CCTV palabas at pabalik ng kanyang bahay. Hindi rin nakuhaan ang sinasabi niyang toolbox sa likod ng kanyang truck. Sa testimonya ni Eric, bumalik naman daw ang tiwala niya sa asawa at hindi niya isinisisi ang pagkasira ng kanilang relasyon kay John, kaya wala siyang dahilan para gawin ang krimen. Aminado siya na napabayaan niya ang kanyang asawa dahil na rin sa pagsusumikap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mag-ina. Dagdag pa niya, si Joyce ang may gusto na magkaroon sila ng post-marital agreement para patunayan na hindi siya iiwan nito. Hindi ito tinanggap ng prosekusyon dahil ginawa ng mag-asawa ang post-marital agreement 11 days bago paslangin si John Tokuhara. Ayon sa agreement, mapupunta kay Eric ang kanilang bahay at ang sole custody ng kanilang nag-iisang anak kapag nag-divorce sila. Dagdag pa nila, kung walang kinalaman ang suspect sa nangyari kay John, bakit kailangan niya magsinungaling sa kung nasaan siya nang mangyari ang insidente at pagtakpan ang totoong estado ng relasyon nilang mag-asawa. Samantala, dahil sa tinatawag na spousal privilege, hindi maaaring kuning testigo si Joyce Thompson laban kay Eric. Marami ang dismayado ukol dito dahil maaaring may mga importanteng detalyeng maibigay si Joyce tungkol sa kanyang asawa. Maaring masuportahan niya ang alibay ni Eric o maaari ding madulas siya sa totoong kinaroroonan ng asawa ng gabing paslangin ang dati niyang kalaguyo.
Tumagal lang ng ilang araw ang deliberasyon. October 16, 2023, dineclare ni Judge Paul Wong na mistrial ang paglilitis dahil sa unanimous decision ng jury. Wala pang nakaset na panibagong date para sa paglilitis at nananatiling naka-house arrest si Eric Thompson. Pinaninindigan niya pa din na wala siyang kinalaman sa nangyari sa kalaguyo ng asawa. Sa kabila ng nangyaring mistrial, umaasa ang pamilya ni John lalo na ang kanyang 80-year-old na nanay na si Lily na mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang anak.